Luke, tama, Luke 12, verse 13 to 34. So, yung isa sa mga ano doon, nung sinasummarize ko kasi siya, about ano siya yung standard of living. Okay, standard of living. Okay. Kasi sabi doon sa ano, Nagsasalita. sabi dun sa verse 13 to 21, about ano siya ang title niya, A Rich Fool. Mayaman siya, pero from the title itself, fool. Yung, kumbaga, yung marami sila, yung family niya galing sa mayaman na nag-aaway pa sila kung yung papa niya namatay, kung dapat ibigay sa kanya yung hati niya. Kumbaga, mayaman sila. And sa isa naman, sa verse 22 to 31, worry. Nag-worry sila kasi wala silang makain. Yung, kung i-ano ko na lang po, paraphrasing na lang. Yun, nag-worry sila dahil wala silang masusuot. Diba? Sabi nga doon na, can worry live you longer? Parang sa buhay din. Hindi lang naman about foods and clothes. Pero yung sa bawat araw, yun yung kapag nag-worry tayo, isa lang dito sa tumatak sa mga quiet time kay, can worry, leave me longer. Yun lang yung lagi kong sinasabi. And then yung sa verse 32 to 34, ang title niya naman is Treasures in Heaven. Ito na yung nag-summarize dun sa dalawa. Kasi diba rich and poor. So sabi ko dun, ano ba Lord yung treasure ng isang tao? Yung kasi yung mayaman may problema pa rin. Yung mahirap may problema pa rin, 'di ba? Kaya parang nung sa verse na siya, sa verse 34 ay basahin ko na yung 32 to 34. My little group of disciples, don't be afraid. Your Father wants to give you the kingdom. Sell what you have and give the money to the poor. Make yourselves money bags that never wear out. Make sure your treasure is safe in heaven, where thieves cannot steal it and moths cannot destroy it. Your heart will always be where your treasure is. So, nag-strike sa akin yung your heart will always be where your treasure is. So, ibig sabihin nun, yung relationship natin sa Lord, yun yung isang kayamanan na hindi nanakaw, hindi masisira ng kanino man. So, yung heart natin, sabi nga din doon sa last quiet time ko sa Mark, sasama ko na rin kasi konektado. Wait lang na. Wait lang po. Basta sabi doon, yung heart natin, kailangan, kung paraphrasing na lang, heart check, kumbaga, lagi natin i-guard yung heart. Sabi na rin sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Wellspring of life. So, ingatan natin yung relationship natin sa Lord. Nalalamig, nanghihina, pero yun yung bagay, lagi natin tatandaan, yung intimacy natin sa Lord, yung hindi mananakaw ng kanino man. Okay, sige. Next, Ivy. Sa akin, 1 John. Maganda, no? Sabayan nyo din ako. Yeah, okay. Sabi ba? Ay, sorry. Hindi nakinig naman ako. O ikaw, ano sinabi niya? Guard your heart. Ayun. Sa 1 John, chapter 4, yung title nung sa unang, ano ba tawag dito? Text verse? Tawag din, Kuya Ray? Parang topic, parang gano'n. Parang gano'n. Title, gano'n. Oo, title. Basta title nung unang part, Test the Spirits, yun. So sa atin, lalo na sa panahon natin, di ba sa mga nangyari sa atin, parang ito talaga yung pinaka-fit na paano ba natin malalaman kung kay Lord ba talaga yung something na nag-share sa'yo or someone na yon. So, kasi ba yun? Anong verse ba yun? Yun. Basta all in all, sa chapter 2, sabi dito, this is
how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that... Wow! Okay. Tapos Hindi ako muto. Wala akong ginawa. wala ako. Bunga na yun. Does not acknowledge Jesus is not from God. So, yun. Pero, hindi lang lahat ng nagtataas sa kay Lord sa nagsasabing Jesus Christ is Lord is galing din sa Lord. Meron ding manifestation in verse syempre meron ding manifestation yun sa verse 16. And so we know and rely on the love of God. The love of God as for us. Sabi dito, God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in Him. Kung yung tao talaga is, kumbaga, sa Lord talaga siya. Kumbaga, galing talaga sa Lord yung siya mismo. Yun. Magmamanifest yung love sa kanya. Hindi lang kung itinataas niya Jesus is Lord, hindi lang yon. Love must manifest. Yon. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in Him. Tapos dito, yung verse 17, in this way, love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment because this word, basta dito sa verse 18 pala, there is no fear in love. But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. Ito naman, siya sa akin, nagrema siya sa akin kasi, kailangan ko yung verse na to right now. Kasi, yun, parang marami akong doubt, marami akong fear. Pero, yun, there is no fear in love. Kasi kung naranasan mo yung pagmamahal ng Lord and you know it very well sa'yo na mahal mo ang Lord. Kumbaga, hindi ka matatakot na, to take the risk, diba? Yan. Tapos, Taste the risk ng ulit. basta, Taste the risk. Masarap po na. Tapos dito sa verse 19, talagang sa akin talaga, grabe talaga, as in grabe. Sa verse 19, we love because He first loved us. Yun, parang na-remind lang ako. If anyone says, makinig ka dito bang, if anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. Yun. So, dapat nagmamanifest niya talaga yung love na Hindi ko ba sa kuya mo kanina? whom he has seen cannot love God and who he has not seen. And He has given us this command, whoever loves God must also love his brother. Yun. Kahit naututin si, diba? Mahalin natin siya. Yun lamang. Kaya mo yun na nga, nagre-reklamo pa. Ang baho kaya? Sakit siya. Matindi. So ako na Diyan pala. yung Yes, umamon. yes. Amoy panis. Nakakahawa daw. Fresh yun. Sa akin, Proverbs 24. gagawin ko sana ng MP ko sabi niyo, hindi na lang. Sabihin mo lang kung ano yung Sign ko na ha. Proverbs pagkakaintindi mo. chapter Binasa. 24. Hindi pa. Ayun, Pag may sabi sige dito, mali, do ano not mo envy yung wicked sarili mo, men, walang mali. do not desire their company, for their hearts plot violence, and their lips talk about making trouble. By wisdom, a house is built, and through understanding is established. Knowledge, rooms are filled with rare and beautiful treasures. Sabi ko muna lahat para feel na feel talaga na. Bang nga ba, bang? Ay, Baka nila sabi sasawa. Medyo kagutom na. Yung ano lang yung yung gist na lang ba, yung mga nag-strike sa Alam yung mo ba yung verse doon. gist? Di niya alam yung gist, Gusto ko yung kuya. kuya. Gusto ko basahin lahat. Bakit po? Ikaw na lang, ikaw na lang. Baka Di mo yun. sa kanila. Gusto ko basahin sa Yun ang Or, binasa. Yung pagkakaintindi. kasama to sa explanation, ano ba? Pick up yung mga verses na ano lang Pick na up lang daw yung mga pick up line. Baka may pick up mo lang. So yun ito, daming comments eh. Ayun, sige, unahin ko na. Yung sa, verse,
Verse 1, do not envy wicked men, do not desire their company. So yun nakalagay dito. Kasi, ayun, do not envy what this means. Kasi minsan, parang sa atin, siguro kung na-observe natin, good things happen to bad people and bad things happens to good people. Minsan, di ba ganon? Pero, may mga scenario na, kasi, halimbawa, example na lang sa tanghali, mostly doon kasi, nagpa-prosper yung mga taong gumagawa ng wickedness. Pero pagdating sa kung sino pa yung mas tapat, sino pa yung mas parang may ang tawag term dun eh. Magawa na mabuti. Oo, sila pa yung parang ganito kapos, parang gano'n. So parang ganito na nga din trabaho gawin ko para mas mag-prosper ako gano'n. Pero yun nga, this verse remind us na do not envy wicked men. Siguro, yun nga, basta minaalala ko sa teaching ni Kuya Ray dati na ang kaaway, ginagamit din niya ang pera, ang kayamanan para deceive tayo. Na porket mayaman ka, akala mo, or porket na gain mo na yung ganitong klase ng buhay, nasa iyo ang favor ng Lord. So yun, next here is this. Ito naman pangalawang side, baga. Do not gloat when your enemy falls, when he stumbles, do not let your heart rejoice. Or the Lord will see that then disapprove and turn his wrath away from him. So yun, kapag dumating naman sa pagkakataon na halimbawa, itong wicked na to, tawag nito, dinarusahan na siya ng Lord, parang ganun, paparusahan na siya ng Lord. Nakaranas na siya ng pagpapalo ng Lord. Tayo sa Christian, we should not, buti nga sa'yo, may mga ganong character. Kasi, nakikita pa rin ng Lord yung heart natin. Pag nakita ng Lord yung heart mo na gano'n yung reaction mo, parang baka mas deserving ka yata sa pagpapalo. Hindi yung isa. Yan. Tuloy mo. Ayan. Tapos ito. Ewan ko meron sa verse na to, pero sabi dito, finish your outdoor work and get your fields ready. After that, build your house. Hindi ko alam kung meron sa kanya, pero babalikan ko talaga ito mamaya. Yan. Ano sabi? Finish your outdoor work and get your fields ready. After that, build your house. Parang kailangan niya ng masinsinang pagkakata. Basa ka ng commentary. Ito warning. Nilagyan ko na kasi ng warning. A little sleep, a little slumber. All will fall in our hands to rest. And poverty will come on you like a banner, a scarcity like an armed man. So sa mga tamad, tulog ng alas 2, gising alas 4 ng hapon. Alam niyo yan. So yun. Basta, alam niyo naman about sana to. Kung tayo, gusto natin mag-prosper, agahan nagising. Sa'yo pala galit. Ganda. Yun lang kuya. Hindi ba ikaw ang tinatamad eh? Ipong jogging, petsa na. Umaga ko. Aral-aral din. Okay, next. Kailangan ko yan. Oo, syempre. Sige. Okay, kasi binigay sa akin ni Kuya Ray. Sabi niya ito ay randomly. I believe it's randomly binigay niya. Pag buklat daw, yun daw yun. Ewan ko kung may Ayun, dami kasi ito, Jeremiah 7. Pinabasa yung dwelling place. Oo, meron. Pero dito, gusto mo ko yung basahin. Ano nakalagay? Yung dwelling place. Tapos meron pa nga judging eh. Wala lang. Masyado lang silang matulog. 24. Aray ko. Yung mga fools ang tinutukoy dito. Yung mga wicked men daw. Do not lie in wait like an outlaw against the righteous man's house. Do not raid his dwelling place. For though righteous... Ay niya daw i-raid. Dito ako na-touch talaga. Mukit na ako maiyak kanina. For though a righteous man falls 7 times, he raises again. We will raise again. Tingin niya sa camera. But the wicked are brought down by calamity. Brought
brought down. Binili? Yun lang. 24, Proverbs 24. Pakihanap. Yes. Okay. Ano ba yan? Miss Ganda Babae. Isa kasi nito eh. Ano? May connection doon. Ano yung ba? Ano ba, Jeremiah? Siya, huwag kang ganyan. Tapat na tapat sa iyo. Bombardment. Kailangan ko po na ano. Back up. Kailangan ko na empowerment. Eh, ako na lang talaga natitira. Okay. Matyaga. Dito tayo. Jeremiah. Ayan. Chapter 17. Namigay ni Kuya Ray. From verse 5 to 18. Yung sabi ni Kuya Ray, ngunit lang daw yung strike sa heart ko. So, una dito is, but blessed is the man who trusts in the Lord, who's confided in Him. He will be like a tree planted by the water and seen out by the sea. Ito. Tapos, meron siya yung counterpart nung verse 5. Sabi ito, cursed is the man who trusts in man, who depends on the flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord. Diba? Parang, sabi ni Kuya Ray, random daw to. Ano ba? Kailangan lagi sasabihin pangalan ko. Yung mention pangalan. Random daw to. Blessed, blessed daw. Totoo naman yun. If we put our trust to God, we are so blessed kasi, diba ang Lord naman, pinaka-sovereign, diba? Pag sa man ka talaga nag-trust, wala na mangyayari. Mahirap pag sa tao ka nagtiwala. Dapat kay Lord lang magtitiwala. Yeah, Sovereignty! That is true. Then, next is, the heart is deceitful above all and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve. Pagtututin ka, connect. Tama, yun. Connection doon sa sinabi niya. Kasi natutuwa ako dito, meron sinabi. Alam naman ni Kerry, mga pinagdadaanan ko ng mga past days. Sabi dito, ito, O Lord, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in dust because they have forsaken the Lord, the spring of living water. Diba? Alam naman natin yung, pero, syempre, we should always continue to trust God and be still and know that I am God, sabi ng Lord, diba? Yung mga pinagdadaanan ng church natin, ito yung pinaka-nakakatuwa na gusto ko at ewan ko ba kung bakit. Sabi ito, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me and I will be saved. For you are the one I praise. Diba? Pag sinabi, pag kay Lord ang galing, sapat na yung word ng Lord. Pag sabi niya magaling ka na, magaling ka. Diba? Tapos ito, yung ano, do not be terror to me. You are my refuge in the day of disaster. Let my persecutor be put to shame, but keep me from shame. Let them be terrified, but keep me from terror. Bring on them the day of disaster. Destroy them with double destruction. Parang, the revenge is not mine. Si Lord na lang ang bahala. Magbigay ko ano man ang karapat-dapat sa bawat isa. Diba sabi nga, Lord look at the heart. Hindi naman siya nakatingin sa ginawa mo eh. Puso mo lang lagi nakatingin ng Lord. Yun lang. Maraming salamat. Okay. Basta maganda. Diyan. Kuya, palibo. Ikaw yung next in line na ikaw ang lumipat. Diba? Sabi dito sa Galatians 5, sa Galatians 5 verse 6, if you are follower of Christ, it makes no difference whether you are circumcised or not. All that Alala ko, Justin. Were you? Are you? You are. You are. Circumcised ka na ba? Yes. All that matters is your faith that makes you love others. Ilang years na? Yung Tagalog. Kahapon yan ah. Yun. Kahapon lang. Circumcised. Tapos sa may Galatians 5 verse 9, a little yeast can change a whole Ano yung bunch of... interpretation nun? Ano yung sinasabi mo nun? Yung Tagalog. Ano nga ibig sabihin ng Ano, sinasabi mo? kasi yung yung circumcised, yung ano yun, yung parang, yung law ni, yung ano yun eh, yung, parang inuutos sa kanila na, yung, simula sa anak ni Abraham hanggang yung para yung panatili yung Tipo
ba yan kinompare sa circumcised and uncircumcised? Ang tinutukoy dyan actually, yung Hudyo at yung hindi Hudyo. Yung pinili at yung hindi pinili. Na sinasabi nila. Tapos, all that matters is your faith that makes you love others. Ano daw, kahit yung, di ba sabi mo nga kuya, yung kahit tudyo ka man na hindi yun yung malaga, yung malaga yung faith na mamanatili sa atin na mali yung bawat isa. Yun nga, sabi natin, di kayo tututin ba sa atin, Che? Special mention. Special. Ututin man sa inyong paningin, mamahalin mo pa rin. Bakit gan ako lang? Si Kuya yan din naman, mutut yan. Iba yung sa'yo eh. May amoy lang. Sa kanya may mas matindi yung may amoy, mas destructive yun sa vocating. You should appreciate the aroma itself. My goodness. That's not kanya talaga tayong appreciate. Iba yung aroma sa sa smoke lang na Ganun diba? Ganun. Okay. Itim na uso. Tapos sabi sa Galatians 5 verse 9, a little yeast can change a whole batch of dough. Yung sabi doon Dough. yung dough. All dough, gano'n. Yung nangyayari nga ngayon yung sa soul winning nila gamit pictures yan. Yung may insert sila sa'yo. Makipagkita sa'yo, ganyan. Tapos may sasabihin sa'yo ganyan. Sabi dito, yung malit lang daw na is, kayang baguhin yung buong mundo. Kasi, nga yun eh. Hindi sa yun na yun. Pagpaalsa kasi. Galatians 5 verse 16, if you are guided by the Spirit, you won't obey your selfish desires. Basta yun. Tapos, Galatians 5:18, if you obey the Spirit, the law of Moses has no control over you. Diba, may ginawang mga law si Moses yung Exodus hanggang Numbers? Genesis hanggang Numbers? Exodus. Exodus, Law ni diba? yung kay Moses. Hanggang Exodus hanggang Numbers yung Deuteronomy. Leviticus na namin. Tapos, ayun. Yung sabi dito, if you obey the Spirit, the law of Moses has no control over you. Yun. Ayan. Yes. Yan ay pang circumcise. Yun ay, nandyan yung fruit of the Spirit Oo nga hindi ko kayang yan eh. The fruit of the Spirit is love. God's Spirit makes us loving, happy, peaceful, patient, kind, good, faithful, gentle, and self-controlled. There is no law against behaving in any of these ways. Fruit of the Spirit, dapat memorize nyo yan. Kanina kapag binibidyan niya, mga narahan. May laman. Okay. Si Patrick. Si ano po muna kuya? Ay, hindi pala. Yung pa. Si Boy Watot. Ano yung sinasabi niyo sa Hudyo sa hindi? Oo, sa Hudyo at hindi. Yung mga kasi sinasabi mo, yung mga Israelites sa hindi Israelites. Pag sinabing Jew, yung mga nakatira sa Israel, yung mga religion nila is Judaism. Ano pong kinalaman na circumcise? Ang tinutukoy kasi doon, yun yung dinidifferentiate yung ibang lahi kasi nung unang panahon, tayo mga Gentile, hindi naman tayo actually nagpapatuli. Nagtutuli lang talaga ang tradition na yan, mga Hudyo lang. Kung hindi tayo mga naging Christian, hindi rin uso sa atin yung mga tuli-tuli na yan. Kuya, di ba yung Nasa Bible po talaga. nag-umpisa yun kay Abraham, tinuli Eh, na si Tinatanggal mo yung Abraham.
Abraham. Yun ang covenant nila eh, circumcision. Yan ang covenant. Na-imagine ko talaga. Nagmula pala ng Christian. Ha? Wala kasi gano'n. Gusto niyang magpatuli. Pag babae, anong COVID? Sabi nila ikaw daw. Totoo ba yun? Ay, hindi kasi nung nagalit si Jesus. May regla nahirapan naman na tayo. sila, okay na yun. Hindi kasi... ano May ba regla naman na sila, okay na yun. Hindi kasi nga, di ba? Hindi ba, boy? Hindi kasi ang pangit. ang babae kasi diba kinuha sa ano. So Sorry. ibig sabihin, Galing ka lang sa kaisa ka na doon. Sa Buti na lang lalaki. po kami galing. So hindi na kayo kailangan magpa-circumcise. Kasi na-circumcise na Ay, kayo guys, kapag guys, asawa. namin, wag- Na-circumcise na kayo kapag asawa nyo is circumcised. Or yung parents nyo circumcised. Kuya, kuha nga ng tubig. Tutupak ko lang yun. Teka, magsasalita siya eh. Oo naman. Sa mga... So, Verse, parang high class ang yung mga Jew. chapter na binasa ko. Sa totoo lang, sila yung talagang pinili. Manig po Bang. Mais pa nga. sa 2 Chronicles chapter 16. Then, sa una nung binasa ko siya, Puro pagkatapos. hindi ko siya natindihan kasi kwento siya. Ay, naliwanag na pala. Ang ginawa ko, binasa ko muna yung verse 15, then, chapter 15, then chapter 16. Nag-strike sa akin dito yung verse 9 eh. Sabi dito, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Fully committed to Him. Nung time kasi na during ng 35 years na pag-reign ni King Asa ng Judah, King of Judah, ano siya eh, nagtiwala siya sa Panginoon para maging malago yung pag-reign niya sa King of Judah. Kaso lang, yung time na yung King of Israel na si Baasha ay nag-go against kay Asa. Nagano siya, kumbaga nakipag-treaty siya sa ano, kay Ben-Hadad, ng Syria. King of Aram. Aram. Ang kwento kasi nito, si King Asa ay nagtiwala sa Panginoon. Sabi dito kasi na-encourage siya kasi kay Azariah. Sabi ni Azariah, sabi dito, the Lord is with you and when you are with Him. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will forsake you. Ayan. Kumbaga, ayun yung pangako ng Lord sa kanila. Yan yung last, nung sa 36 year na pag-reign ni Asa, nangyari ay hindi siya nag-rely sa Panginoon. Nag-rely siya sa sa treaty na ginawa niya kay King Aram. King ng Aram. Ay, King Si Ben-Hadad. King of Aram na si Ben-Hadad. Then, ang nangyari, yun, kumbaga, ang pulot dulo nito eh, yung pag-rely natin sa Panginoon. Huwag tayo mag-rely sa sarili nating kakayanan, sarili nating wisdom, sarili nating knowledge, kaalaman. Diba? Magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Kasi, ang talaga sinasabi ni Kuya Jeff, na yung principle ng tao ay for failure, pero principle ng Lord sa buhay natin is for eternity. Kumbaga, sabi nga ng Lord sa Jeremiah 29 verse 11, I know the plans I have for you, sinabi ng Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope in the future. Maganda yung yung plano ng Lord sa kay King Asa. Kasi lang na last years ng pag-reign niya as a king, hindi siya nagtiwala sa ating Panginoon. Tayo, as marami tayong hinahawakang ministry, meron tayong ministeryo na pinagkakatiwala sa ating Panginoon, na ang ating Panginoon
we need and we have to rely on the Lord alone. Diba? Kasi sino ba tayo? Diba? Yun. Okay, next. Maliwanag ba po? Malapit naman eh. Tagaling ko yung Nagtatawanan ako ni Jan Jan. Ay, madilim. Talagang hindi pwede. Si Pat na, yay! Nalayo ko na konti, maliwanag. Welcome to... Hindi ko makita. Let's welcome Pastor Pat. ang bagong baby ng KKBSM. Si Patrick! Daming Patrick sa mundo. Sikat sa SpongeBob. Si Pat. Ano naintindihan mo sa binasa? Ay, sorry. Di ba yung mga pinaka-nagano naman? Parang tumatak. Yung verse 34, ay ano yun? Yung verse 31 to 34, sabi, John 4, verse 31 to 34. In the meantime, the disciples were begging Jesus, "Teacher, have something to eat." But he answered, "I have food to eat that you know nothing about." So the disciples started asking, nagtanong-tanong sila, nagdala ba kayo ng pagkain para kay Jesus? Could somebody brought him food? Sabi ni Jesus, "My food," Jesus said to them, "is to obey the will of the one who sent me and to finish the work he gave me to do." So parang napansin ko lang doon, parang priority niya talaga yung mailigtas tayo. Kahit, kaya parang ano niya na, parang sinabi niya, mahalaga pa sa food niya. Mahalaga pa tayo sa food niya. Parang, above na tayo sa needs niya. Maligtas lang tayo. Ayoko na babae. Okay, sige. Sa'yo. Okay, kaya race ka rin naman. Ay! And the last one, Ano, di ka ang nag-iisang... Matanda dito sa akin. Wala po akong sinabi. Siya nagsabi. May additional ako dito sinabi mo. Huwag na. Dami. Hindi kasi nalala ko, pinalusot nyo kasi yung sabi ko babasahin ko ng buo eh. Ano yung madami eh. Proverbs 24 ulit tayo. Uy, Ray, pa siya. Ayun, di ba sinabi niya, do not rely on your own. Sabi dito. Kulit ka. Wait lang, yan. A wise man has a great power, and a man of knowledge increases strength. For waging war, you need guidance from between many advisors. So, kasama dun sa hindi natin pagre-rely sa sarili natin is we need some advisors. Huwag tayong matakot na maging open sa mga kapastoran, gano'n. Tapos parang kasi minsan ginagamit din ng Lord yung mga tao sa paligid natin para ibigay yung hindi kasi minsan 'di ba alam lang natin kapag Lord bigyan niyo po ako ng knowledge, wisdom, and understanding. Pero minsan ginagamit din ng Lord yung tao para i-provide yung knowledge and wisdom tsaka understanding na kakailanganin natin. So, yun lang. Isa pa sa is parang lang kuya, kasi minsan nalaneglect natin kahit yung parents natin. Pero, ang parents din kahit hindi sila, sabi natin unbeliever, gano'n. Pero may mga knowledge na nanggagaling sa kanila na through them, parang kailangan din natin sa Christian life. So, yun lang. Yaya. Very well said. Yaya. You look like Yaya. Romans chapter 1 sa akin. Hindi kasi mapakali, ang likod. Wala na ako lakas para tumayo. Makatayo nga, nakapot ka pa. Okay, sige. Romans chapter 1 verse 18 to 32. Ito yung istorya, no? Ito yung passage sa Bible na sagot sa mga taong may katanungan na paano yung mga hindi nakakilala kay Lord? Paano yung mga hindi narinig yung word of God? Paano yung hindi kilala si God mismo? Matawa kayo. Paano yung mga hindi kilala si God mismo? So, sabi dito, ang totoo sa verse 19, they know the truth about God because He has made it obvious to them. So, walang taong pwedeng magsabi na,
mag-excuse pagdating ng judgment day sa great white throne. Sasabihin niya na, goes to hell blindfolded. oo, na pwede niya sabihin na, hindi ko naman kilala ang Diyos, hindi ko naman alam ang katotohanan. So, Bible na mismo nagsabi na ginawa ni Lord na obvious sa tao. Yun nga lang, sabi ng verse 21, yes, they knew God, but they wouldn't worship Him as God or even give Him thanks, no? Kahit kilala na nila si Lord, they began to think foolish ideas of what God was like. So nag-isip sila, ano kaya ang itsura ng Diyos? Siguro ganito, ganyan. So instead na i-worship si Lord sa kung sino siya, na Lord, kahit hindi kita nakikita, sasampahin kita. Ang nangyari kasi sa verse 21, sabi dito, as a result, their minds become dark and confused. Verse 22, claiming to be wise, they instead became utter fools. They worship instead of worshiping the glorious, ever-living God, they worship idols. So gumawa sila ng mga Diyos-Diyosa, nag-curve sila ng mga image, tapos sila sinamba. Kasi gusto nilang, dahil sa ang ginagamit nila yung physical eyes, no, sa paghahanap kay God, dahil hindi nila makita si God, dahil invisible siya, no, eh di gumawa sila ng something na nakikita ng mata. At ito sinabi nila, ito si Lord, ito si God. Sa kanilang perspective, okay, pero sa perspective ng Diyos, hindi. Akala nila okay, kahit na image halimbawa ng Diyos yun. Tingnan nyo ha, nung time nila Moses, nung kinerve nila yung fashionista, tingnan nyo. Yeah. Huwag ka lalaki. Tama na ba? Okay. Oh, wala ako. So, nung time ni Moses, gumawa sila ng golden calf. No. Perspective ng mga Israelites, no, si Lord daw ay isang gano'n na itsura. Ano mong calf sa batang guya. Oo, batang cattle, cow, baka. Yun, hindi ko makuha yung Tagalog no. yung batang baka, no, guya. Akala nila si Lord, kasi hindi nila nakikita si Lord, siguro ito yung itsura ni Lord. No, sila Aaron pa ang gumawa nun, kapatid ni Moses. Akala nila, kumbaga sa perspective nila okay lang. No? Okay lang kasi ito naman si God. Ganon, kumbaga. Kaso nga lang, hindi natuwa si Lord Opo. Huwag na kuya, nakikinig kami. So, hindi natuwa si Lord. Akala nung tao, akala nila, sinasamba nila si Lord. Sa isip nila, sinasamba nila si Lord. Akala nila natutuwa si Lord, pero hindi pala. So, hindi natin siya pwedeng igawa na image. Sabi ng Exodus chapter 25, verse 4, do not create anything in the image of anything in heaven, on earth, or under the earth. Eh si God nasa heaven. So, ibig sabihin, kahit si God mismo, hindi mo pwedeng gawa ng image. Kasi nasa heaven siya. Diba? Kahit na sabihin mong as form of respect, pero pag pinupunas-punasan mo na, hinahalik-halikan mo na, hinuyukuan mo na, worship na yun. Idol worship na yun. Okay. Tapos alam nyo, naging worse pa dito. Sabi ng verse 24, God abandoned them. Pinabayaan na ni Lord sila. Sige, ang kukulit nyo, pasaway kayo, matitigas ang ulo nyo. Verse 24, so God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. No? At dahil doon nauso ang homosexuality. Verse 26. Kasi alam nyo paano nag-connect yun sa homosexuality. Kasi dito, sa verse 25, so they worshiped and served the things God created instead of the Creator Himself. So yung mga wini-worship nila, yung mga create na. So halimbawa, ang mga naging idolatry ng mga unang panahon, mga Greek. Kasi ang tinutukoy dito yung lalo na yung perspective yung sa Greek mythology. No?
mga babae, nasa image ng babae, goddess. No? No worship. Bumunuto ako. Mga worship yung mga goddess, mga babae, tapos may mga lalaki din. So, anong nangyari? Dahil sa lustful desires nila, yung mga babae, nagkaroon ng lust sa kapwa nila babae. Yung lalaki, nagkaroon sila ng lust sa kapwa nila lalaki. Verse 26 to 27 yun. Oo. And verse 29, ito verse 28, ito pa. Ito talagang naging worse palalo. So, since they thought it foolish to acknowledge God, He abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. No? God is sovereign, pero pinayagan ni Lord yung will. May will sila eh. May pasya sila. Hinayaan ni Lord kasi yun ang gusto nila. Hinayaan ni Lord. Their lives became full of every kind of wickedness. Sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, gossip, backstabber or ano ba sa ibang term yung backstabber? Backfighter. Oo, backfighter. Haters of God, insolent. Ano yun? Insolent is check sa dictionary. Akala ko pag sinabing like, insolent yung wala nang parang rebellious yata yun eh. Check mo context clues nga ko yan. Context clues. Wow. Ay, sorry. Proud and boastful. Parang rebellious eh. Check mo nga. Basta ganon, basta negative. They invent new ways of sinning. No? Ano nakalagay dyan? The quality of state being insolent. Parang Insolent. Parang philosopher no ano. Insolent. Ano naman insolent? Insolent. Insultingly, contemptuous. Sabi ko kanina. Ano nga sa pa? Rebellious. Yun nga. Parang mapang-mocking. Mocker, parang gano'n siya. Bakit? Mapanghusga. Hindi naman na Mapang-asa. pag sinabi kasing mocker is yung Malait. malait na Mapanlait. halimbawa Bastos, parang parang ganun. bastos, that's the term, no? Halimbawa, example, anong mga mock? Halimbawa, nakita kita nagbabasa ka ng Bible, no? Basa-basa ka pa ng Bible, eh kita mo nga yung bla 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 kung ano sinasabi, mocking na ang tawag doon. Okay, next, dahil inantok na si Bina, they know God's justice requires that those who do these things deserve to die. Yet they do them anyway. Worse yet, they encourage others to do them. Just do it. Grabe, no? Just do it. To do Encourage others to do to do them. them to do them too. To? Oo. Worse yet, they encourage others to Worse? do them too. Yet? Ano yung pinagawa? To? So, ibig sabihin, eto ha, yeah. Ano ba yan? Lahat na lang nakukonect dun eh. Huwag naman ganun. Biro lang. Sinasabi kasi dito, alam nila yung justice ni Lord. No? No? Alam naman pala eh. Alam nila na kapag ito, ginawa mo yung mga binensyon kanina ng mga envy, quarrel, Backstabber. backstabber, mga ganon, Insolent. gossip, disobedience to their parents, no? Yon, so yung mga yon, alam nila na yung mga Lying. nagkakasala na ngayon dapat mamatay dahil sa kasalanan, dahil nga sa ano, di ba? Sa sin, no? Result ng sin. Pero ang worst pa daw doon, ini-encourage pa daw nila yung ibang tao na gawin din sa kanila yung ginagawa na yun. Ginagawin din sa kanila yung envy, gawin din sa kanila yung mga lahat na na-mention kanina, murder. May nag-iring na po, no? So, yun. So, kaya kailangan, no?
Kailangan tayo, ang laging tatandaan natin, ang focus natin sa worship si God. Doon kasi nag-umpisa lahat eh. Pag tama ang wini-worship mo, it follows everything. Pag si Lord, si Jesus talaga ang nasa heart mo, follows everything. Kung siya talaga ang sinasamba mo. So, aray ko. So, That's it. Rise.